Alam naman nating lahat na si Ginoong Robert Kiyosaki ay isa sa mga pinaka-respetadong financial educators sa mundo. Siya ang sumulat ng sikat na librong Rich Dad, Poor Dad na nagbukas ng isipan ng marami pagdating po sa tamang paghawak ng pera at paglikha ng yaman. Ngayon, muli po siyang nagbigay ng matapang na pahayag tungkol kay Bitcoin. Sinasabi niyang ito ang biggest financial opportunity in history o ang pinakamalaking oportunidad sa kasaysayan. Pero bakit niya ito nasabi? Ano po ang ibig niyang iparating sa atin? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ayan po siya. Ang nakikita po natin dito sa larawang ito ay si Ginoong Robert Kiyosaki. Isa po sa mga pinaka-respetadong financial educators sa buong mundo. Ngayon ay bakit nga ba itinuturing ni Ginoong Robert Kiyosaki na pinakamalaking oportunidad sa kasaysayan itong si Bitcoin? Ayan, ayon po kay Ginoong Kiyosaki, ang pangunahing dahilan kung bakit marami ang hindi yumayaman ay dahil sa takot nilang magkamali sa pera o ang tinatawag niyang fear of making mistakes or FOMM. Dahil sa takot na ito, maraming tao ang hindi nagpapakawala ng kanilang kapital sa mga life-changing investments tulad ng Bitcoin. Sa halip, mas pinipili po nilang maglaro ng ligtas o mag-stick sa traditional na paraan ng pag-iipon tulad ng pagtatago ng pera sa bangko o pag-invest lamang sa stock market na itinuro sa kanila ng paaralan o mga financial institutions tulad ng Wall Street. Ngunit ayon po sa kanya, ito ay isang malaking pagkakamali dahil sa mabilis na pag-evolve ng mundo ng finance. Ang mga hindi susubok sa mga bagong oportunidad tulad ni Bitcoin ay maiiwan sa likod. Samantalang ang mga taong may fear of missing out or FOMO o takot na maiwan sa oportunidad ay magkakaroon ng pagkakataong makalikha ng yaman na maaring magtagal sa maraming henerasyon. Ngayon ay paano nga ba nagpayaman itong si Ginoong Robert Kiyosaki kay Bitcoin? Ayan. Aminado si Ginoong Kiyosaki na malaking bahagi ng kanyang kasalukuyang yaman ay dahil kay Bitcoin. Noong nakarang taon, sinabi niya na isa sa mga maagang nag-invest dito ay ang paglago ng halaga nito ay isa po siya sa mga maagang nag-invest dito. At ang paglago po ng halaga nito ay nagbigay sa kanya ng mas maraming oportunidad sa paglikha ng kayamanan. Dahil dito ay mas lalong lumakas ang kanyang paniniwala na ito ang pinakamadaling daan patungo sa kayamanan, kung saan ay isang asset na kayang lampasan ang mga hadlang ng traditional na pananalapi o traditional finance. Ngayon ay ano naman po ang prediction ni Ginoong Robert Kiyosaki para kay Bitcoin? Ayan, mas lalong naging matapang po ang kanyang pahayag nang sabihin niyang si Bitcoin ay posibleng umabot ng $200,000 bago po matapos ang taon. Isang pagtaas ng halos 130% mula sa kasalukuyang presyo nito. At hindi lang yan, sa pangmatagalang pananaw, naniniwala siyang may potensyal si Bitcoin na umabot sa $1 million bawat isang coin bago matapos ang dekadang ito. Ayon pa kay Ginoong Kiyosaki, sa oras na umabot si Bitcoin sa presyong $200,000, maraming tao na dating takot dito ang biglang magsisisi at magpapasyang bumili. Pero sa puntong ito, magiging napakamahal na ang Bitcoin para sa mga karaniwang mamamayan. Kaya naman, ngayon pa lang ay pinapayuhan niya ang kanyang mahigit 2.7 million followers na pag-aralan ito at pakinggan ang mga eksperto sa industriya tulad nina Ginoong Michael Saylor, Samson Mao at saka Max Keiser. Ayan. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito?
Una, kung tama po ang prediction ni Ginong Kiyosaki at tuluyang tumaas ang presyo ni Bitcoin, maaaring magkaroon ng malaking oportunidad tayong mga Pinoy investor na makakuha ng malaking kita mula sa ating Bitcoin holdings. Ibig sabihin, ang mga bumili ng Bitcoin ng mas maaga ay maaari pong makakita ng massive returns sa kanilang investment. Pangalawa, magiging malaking hamon ito para sa atin ngayon na magsisimula pa lamang sa crypto trading. Dahil sa posibleng pagtaas ng presyo, maaring maging mahirap bumili ng buong Bitcoin. Kaya mas maraming tao ang mapipilitang bumili ng fractional shares ng Bitcoin. Dito papasok po ang kahalagahan ng tamang pag-aaral at saka risk management upang maiwasan ang malalaking pagkatalo sa volatile na market ng crypto. Pangatlo, kung si Bitcoin po ay patuloy na kikilalanin bilang isang major financial asset, posibleng lumakas din ang adoption nito dito sa Pilipinas. Maaring mas dumami po ang mga negosyo na tatanggap ng Bitcoin bilang bayad at maaari itong makaapekto sa regulasyon ng gobyerno patungkol sa cryptocurrencies. At ayan, sa kabuuan, hindi natin masasabi kung 100% na tama si Ginong Robert Kiyosaki sa kanyang prediction. Pero isang bagay ang sigurado, si Bitcoin ay patuloy na lumalakas at nagiging mas tinatanggap sa buong mundo. Kung isa ka pong investor o trader, mahalagang huwag kang magpadala sa hype at sa halip ay pag-aralan mong mabuti ang bawat galaw ng market. Napakahalaga rin na magkaroon po ng tamang diskarte at saka long-term perspective. Hindi porket sinabi ni Ginong Kiyosaki na aangat si Bitcoin sa $2,000 ay dapat ka nang sumugal ng lahat ng iyong ipon. Dapat ay may tamang risk management at saka diversification sa iyong portfolio. At sa huli, ang desisyon kung papasukin mo si Bitcoin ay nasa iyo. Ngunit ayon kay Ginoong Kiyosaki, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang hayaan ang takot na pigilan kang subukan ang isang potensyal na life-changing opportunity. Kaya kung gusto mong matuto pa, siguraduhin mag-research ng mabuti at alamin ang lahat ng aspeto bago ka pumasok sa ganitong uri ng investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.